nag-iisip kayo, ano kaya yung pathway ko para maging permanent resident ako by 2026, 2027, or 2028? Especially, those are the years, yung PGWP years ko yan, 26 to 2028. So, binigyan tayo ng chance ng Canada para ma-open yung mga other pathways. Hello guys! So, pauwi na tayo at alam nyo ba, 6 PM pa lang ngayon. Pero ang napakadilim na at parang walang tao na kasi nga sobrang dilim ng 6 PM. November 4th ngayon guys. At merong beaver moon na tinatawag. Ito yung napaka-brightest moon of 2025. So mapakita ko sa inyo guys. Napaka-bright niya guys. Open natin yung window. Napakaliwanag niya guys. So, hindi ko alam kung nakikita ito kung nasaan man kayo ngayong gabi or sa 4th of November. Kung nakita nyo ito, comment down below. Ayan. So, pauwi na tayo guys. Babiyahe muna tayo pauwi. RCC mismo ang magbibigay na extra CRS points kung ikaw ay French speaker. So, let's think about that. Pero syempre, sabi pala ng isang bata sa akin kanina, "Hey Jill, dito daw ba ako matutulog?" Bakit? Kasi yung dilim na eh. Siya rin kaya nandito pa, no? So, ganito, 6 o'clock pa lang, kala mo eh 10 o'clock na ng gabi. Wala na rin mga tao, kaya uwi na tayo guys. See you later! We're now here sa ating bahay. At ayun yung moon. Okay. Medyo gutom ako ngayon guys. Kain muna tayo pag uwi. Tapos time with kids. And then let's do some updates. Maraming updates ngayon ng IRCC. Hi guys. So ngayon nga ay nandito tayo sa aming kwarto. At nandito tayo kasi kasama ko si Celestia, natutulog na siya kasi gabi na. So guys, today is November 4 nga dito sa Canada at November 5 in the Philippines, or maybe 6 na siguro pag na-upload ko to dahil sobrang busy tayo ngayon. But anyway, nakita nyo yung beaver moon ay napakaganda niya. It's the brightest full moon in 2025. At tomorrow at around 8 AM ay before sunrise, no? So, yung moon na yan ay magiging malaki pa siya bukas. So, hindi ko alam kung matatimingan ko siyang makita dahil 7 o'clock ang aking alis dito, around like that. So, mga 8 dapat nasa work na ako, or before 8 dapat nasa work na ako. So, hindi ko alam. Minsan nagmamadali na tayo sa mga ganung oras. Tsaka, yung time na yan nga ay pa-sunrise pa lang. So, kaya dun lalabas yung malaking moon. Okay. So, kamusta naman kayo guys? I hope you're all doing good. At ngayon nga ay November 4, may magandang announcement. Maganda nga ba? Or may big announcement ng IRCC na inaabangan ng lahat. At isa rin ako sa nag-aabang na yan. Siyempre, hindi pa naman tayo permanent resident dito. At gusto nating malaman, gusto nating maging updated. At gusto rin nating ma-share ang mga updates na ito sa ating mga viewers ngayon. At kung saan man kayo, please comment down below. Maraming salamat sa panonood ninyo ngayon. At please don't forget to like and subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga vlogs ko. At eto nga, maraming din nagtatanong sa akin, no, okay pa bang tumuloy bilang international student dito sa Canada? So, ang masasabi ko is based on this announcement ngayon. Sa tingin ko, mas maganda na hindi muna, maghanap muna ng ibang option. At kung may ibang bansa na nag-o-offer ng ECPR, then go for it. Yan, so ngayon kasi may mga iba-ibang bansa na nag-o-offer na like the Spain, Maldives, or yung the New Zealand that we know na open din sila ngayon.
Australia, medyo strict din sila. But you can try, you can search for other opportunities. So, not because ayaw na natin dumagdag pa sila dito, but because of this announcement. So, ano ba yung announcement nito? So, ang announcement na ito is the immigration plan for 2026 to 2028. At kung ilan yung papapasukin nila na international students, ilan yung papapasukin nila na or bibigyan ng work permits, at yung mga iba pa na kung ilan yung target nila na bibigyan ng permanent residency for the next 3 years. So, ang target nila is 380,000 permanent residents for the next 3 years, 2026, 2027, at 2028. Ito yung breakdown ng guys. So, i-share ko sa inyo. So, economic class, it's around 239,800. Family reunification, around 84,000. Refugees and humanitarian, around 56,200. At para sa mga temporary residents, especially like the workers, and for the workers and students, ito naman yung ibibigay nila. Sa 2026, it's around 385,000. So, yung magbibigay sila ng permit for the workers is 230,000. At for the students, next year, that's 2026, is 155,000 na lang, guys. At yung 2027, 2028, it will go lower by 10,000. So, 2020, 220,000 for the workers for 2027 and 2028. Tapos, sa students, it's 150,000 2027 and 2028. So, 150 each per year. Pero next year is 155. Pero ang layo nung agwat, no, like nung batch namin, 2023 kami dumating dito. That was the year na talagang sobrang dami nilang pinapasok. 900,000, almost 1 million. So, may kasama kaming mga families. So, imagine yung dumating dito na bigla talaga sila na hindi sila prepared sa ganon. Sa huge pa. So, sobrang daming dumagsang international students dito. Yung mga housing talagang nagkandara pa sila, nagkaubusan. Tapos yung, actually nung pagdating din namin, nagkaubusan talaga kasi hirap maghanap. Pero nagtatayo sila ng mga condos, ganyan, near the school. So ngayon, naisip ko kamusta kaya yung mga condos na tinatayo. Especially dun sa school namin, may mga condo na tinayo. So kung wala na yun, I mean, yung business na yun, I don't know kung paano yun magsusurvive without those international students. Anyway, yan yung plan kasi nila. So, wala tayong magagawa if that's their plan. Pero anong naiisip nyo? So, sa tingin nyo ba, kailangan pa ba kayong, I mean, are you still planning to come here to Canada to work and to study despite of these limitations na baka mas talagang sure na talagang ang taas ng rates of refusal nito, na konting mali sa documentation, konting kulang sa ating proof of funds ay definitely mabilis ang refusal nito. So, pag-isipan nyo guys kung nagpaplano kayo pumunta ng Canada as international students or bilang temporary foreign worker. At kung temporary foreign worker, be sure na alam nyo po kung ano yung way nyo to your PR, because even if you get the work permit, kung makuha nyo man yan, maybe mahirapan na ulit kayo mag-renew kasi ganyan po yung mga nangyayari. Lately, this year lang, no, nangyayari na yung mga may work permit, hindi na po sila nakaka-renew ng kanilang mga work permit. Kaya sila umuuwi. So, dahil nga sa mga limitations na binibigay, sa mga restrictions na binibigay sa mga employers, yung mga cases nga na nangyayari ngayon. So, pag-isipan nyo po guys kung sa tingin nyo ay tutuloy ba kayo dito sa Canada next year. Kung sa tingin nyo na-refuse kayo this year at next year na lang ako pupunta ng Canada.
So, pag-isipan nyo po guys, kasi naging mas mahigpit sila. Mas kumonte yung kukunin nila. But, on the other side, may interesting part po dito. At kung kayo ay nandito na sa Canada at natapos na kayong mag-aral, or nag-iisip kayo, ano kaya yung pathway ko para maging permanent resident ako by 2026, 2027, or 2028. Especially, those are the years. Yung PGWP years ko yan, 26 to 2028. So, binigyan tayo ng chance ng Canada para ma-open yung mga other pathways. Especially, yung French. So, eto guys, papasok ang ating French. Nag-aaral tayo ng French. Sinisimulan natin yung French ngayon. Kaya, tignan natin ano ba ang plano nila sa Francophone community. So, those who are French speaking, hindi man talaga tayo legit na French speaker, but meron po tayong chance. So, bakit ko nasabi yan? So, ang interesting part po dito is may malaking pagtaas ng focus ang Canada sa mga Francophone community o yung mga French-speaking persons outside Quebec. So, tayo po yun, yung mga outside Quebec na pwede tayong mag-aral ng French at meron silang priority to gain permanent residency. At sabi po dito, no, IRCC, ito po yung announcement nila na gusto nilang pataasin ang bilang ng mga French-speaking permanent residents outside Quebec. So, this year, kung nakita nyo, napansin nyo, ang taas ng mga draws na January, merong 7,000. In the other months, nagkaroon ng 4,500, 3,000. Tapos, ito lang October, nagkaroon ng 6,000 draw. So, 6,000 yung na-invite. So, overall, sabi dito is for the permanent residency, 8.5% ang na-invite for permanent residency na French-speaking or meron silang French language proficiency. At by 2026, that's next year, yan po ang ating target. Hopefully, let's cross fingers, ay 9.5%. Hopefully, masama po tayo dyan. 2027, kung hindi man, is tataas pa siya by magiging 10%. So, at ang target nila umabot, kung pag-abot ng 2029 is 12% ang ma-invite nila. So, I think talagang sobrang dami nilang i-invite na mga French-speaking. So, ano ba yung pwede natin gawin based on this announcement na ito? So, ibig sabihin, kung marunong ka na mag-French or gusto mong matuto, ay may additional advantage ka na for express entry at sa ibang immigration streams. At actually guys, paus na yung boses ko, no? Napagod na yata ako sa school magsalita or sumigaw. So anyway, actually, so meron ding mga category-based draws like yung kung sa education ka, sa healthcare, or sa trades, or sa tech. So may wala na pala yung tech, no? So, kung nandito ka sa mga category-based, magkakaroon ko, at kung meron ka ring French language skills, is magkakaroon ka ng better advantage. So, advantage na, pero better pa, diba? So, doble-doble na yun. So, kahit wala ka pang work experience according to them, so, I hope it's true. Pero, syempre, of course, kailangan natin ng Canadian work experience. Importante pa rin talaga yung Canadian work experience dito. So, pero sinabi nila ang IRCC mismo ang magbibigay na extra CRS points kung ikaw ay French speaker. So, let's think about that. Pero syempre, we cannot live without work. So, kailangan natin mag-work dito, guys. Kailangan natin ng Canadian experience. Kasi, alam nyo guys, ang masasabi ko lang, kahit sinabi nila na, you don't need Canadian experience. You just need to be a French speaker. I don't think so. Kailangan natin ipakita lahat ng good points na meron tayo. We should have this. Especially, kung katulad sa amin, wala na tayong points sa age. So, lagyan natin ng points yung other parts like the English
proficiency, taasan natin yan. Yung French, dagyan natin ng French. Yung work experience natin, gandahan natin. Yung education natin, gandahan din natin. Kung nakapag-aral na tayo sa Canada, then that's our edge. Pero kulang pa pala yan ngayon, no? Kailangan pa rin ng French. So, pag-isipan natin, guys, kung sa tingin nyo ba, magsisimula ba tayong mag-aral ng French based on this announcement ng immigration plans nila for 2026 to 2028. Imagine, isipin nyo guys, kung kayo ay kabatch ko ngayong PGWP for 3 years, actually, this is for us. So, gawin natin kung anong plano ng immigration dahil ginawa na to dahil para sa atin dahil ang dami nating dumating nung 2023. So, inabangan nila yung kung pag-graduate natin, ano yung mangyayari sa atin. So, hindi nila alam kung paano tayo mag-stay dito, kaya binibigyan nila tayo ng extra na requirement kung dapat ba tayong mag-stay. Ginawa nila ng way kung mag-stay ka o uuwi ka. Ayan. So, ayan ang mga ano nila ngayon para syempre, kailangan nilang i-manage yung mga tao dito. So, alam ko guys, based on my experience, hindi naman talaga ganun kadaling mag-aral ng French. Sa ngayon guys, ay this is my 3rd week online class ng aking French class. At nasabi ko nga na ang aking French class ay 4 times a week, 3 hours per day. So, hindi siya ganun kadali kasi minsan dahil intensive class yung kinuha ko, hindi lang weekends, but nag-start siya ng Sunday, Monday, Wednesday, and Thursday ang aking class. So, tuloy-tuloy siya. Pero sa tingin ko, talagang kung gusto natin ng mabilisan, okay din naman yon. Pero we have to keep up with the pace talaga. Like, example, pag nag-aral ako ngayon, kailangan ko na siyang ma-absorb ng mabilis. Pero syempre, gising ka, marami kang chores na gagawin sa bahay, tapos pupunta ka sa work, yung isip mo wala na doon. So, iniisip ko pa ngayon, nag-i-strategy pa ako kung paano ko siya i-adapt sa aking daily activities. So, kailangan kasi naka-adapt yung ating pag-aaral ng language na ito sa ating activities para yung ating brain, yung ating muscle memory ay talagang adapted dun sa language na yun. So, kaya kung gusto nyo mag-aral ngayon guys, simulan nyo na guys. Kasi talagang there's a promise if you have French language background or French language proficiency dito ngayon sa Canada. Especially with those immigration plans, nilatag na nila, nasa atin na lang yon kung paano natin kukunin or i-grab yung opportunity na ito if we take it as parang papakasakit ba sa atin to, pampabigat, or ilalaban natin ito. So, the choice is ours, guys, kung ano yung nasa isip ninyo. Pero kung bata pa naman kayo, it's always fine, walang problema kung yung age nyo mataas pa, kung nag-masteral na kayo sa Philippines, kung meron na kayong work experience back in the Philippines, I'm sure you have all that edge. Pero kung sa tingin natin medyo sablay tayo sa age, sa work experience, education, then French is our way. So ito na lang, mahirap siya guys, pero makakaya naman natin to pag titiisan natin to. Pag nakita tayo dyan sa Tim Hortons, mag-usap tayo ng French. So ganun lang guys, mag-uusap tayo ng French pala. So sabi nga ng aking classmate na siya yung naunang nag-aral ng French. Bata pa naman siya. May work experience in the Philippines. Maganda yung background niya. So, pero sabi niya, for her, it's just for fun. Pero syempre, remember, Canada is prioritizing Francophone. So, it's not just a hobby, it's not just for fun, it's now a strategy para sa ating mga immigrants dito sa Canada. So, kung ito ay isang magandang strategy, suggestion para sa inyo, go for it guys. At sa tingin ko, konti pa lang tayo mga nagsisimula nito ngayon. Pero
I think dumadami na because yung French learners FB group na ito na Filipino group is I think nagbo-boom din siya, dumadami yung mga members dito. So ipopost ko sa inyo, ito yung group na yan. Please join kung interested kayo. Marami nag-share ng mga experiences nila, mga inspiring experiences kung paano sila na PR in just a year or less than a year because they have this French language proficiency. So, tinake nila yung CLB 7. So, ma-reach nyo lang yung CLB 7 ay pasok kayo for the express entry. At under, nakita ko din kung sa Alberta Opportunity Stream, CLB 4 lang guys ang kailangan natin. So, para naman madagdagan yung points natin or yung edge natin dun sa Alberta Opportunity Stream. So, yun yung naging inspiration ko. So, iniisip ko kung ilang months ko iti-take yung CLB 4. CLB 4 is equivalent to A2 level guys. So, A2, so, ngayon guys ay nasa A1.1 ako going to A1.2. So, tatlo yan. A1.1, A1.2, A1.3. And pag next nyan is A2. A2.1, A2.2, and A2.3. So, tingnan natin guys after that. Maipasa lang natin to. Pwede na akong mag-start ng aking Alberta Opportunity Stream application. Yan. So, pero yung for express entry ay nasusunod pa yon because it's ongoing. So, at least meron na tayong na-i-start somewhere. So, tingnan na lang natin guys. And gusto ko rin malaman guys yung kwentong French ninyo. Ano ang inyong French journey dito sa Canada. So, share to us guys para naman ma-inspire naman tayo. At yung ating mga viewers, especially yung mga nandito sa Canada, kung dapat ba silang mag-enroll ng French o hindi, o ano yung other ways para to gain permanent residency here in Canada. Yun lang guys, and don't forget to like and subscribe to my channel and hit the notification bell para kayo ay updated sa mga next vlogs ko. So, yun lang guys. And I'll see you in my next vlog. Bye. Elle fait la promenade. À pied. Oui, à pied. À pied, oui, celui-ci de... Elle fait de pied. Oui, de foot. Une promenade. De pied. À pied. Très bien, à pied. Métro. Très bien, nous allons au restaurant. Ou nous allons au resto en métro. Au resto en métro. Très bien, en métro. Nous allons au resto en métro.